currently 6:16 ng umaga and June 1st pala today. Happy June 1st sa inyong lahat. Oh my gulay. Bilis ng araw, no? June na. Nagkakape lang ako and then we are ready to go to the airport. Siguro mga 15 minutes and then we are mag-check out and then airport. Impake ko na lahat. Alam nyo, may naiwan ako dun sa last hotel namin. Kaya chinek namin lahat ngayon. Wala kaming naiiwan eh. First time. Yung sombrero na nabili ko sa Almaty. Nakalimutan ko sa Tashkent. Ang weird kasi chinek na namin lahat. Tapos biglang, saan ko kaya naiwan yun? Iniisip ko kung sa lobby or sa room. So, inulit-ulit ko yung mga cabinet. Wala naman kami nilalagay sa cabinet. Sa ang gamit lang namin dito is yung CR, yung bathroom and then dito sa room. Wala na. Yung sa cabinet, di kami naglalagay dyan. Para safe na wala kaming maiwan. So, yeah. Okay, kape tayo and let's go to the airport. See you soon. Turkey eh. Sabi ni Papa Dep. Turkey eh. Uy, alam nyo ba, sabi nila, marami kaming napapanood na sabi nila, nagmahal daw sa Turkey. Sabi nila yung burger daw ang mahal-mahal na ngayon, kahit McDonald's. Sabi ko, totoo ba yun? So let's see kung nagmahal nga ba ang Turkey. Airport na kami, mga kalalabs. Of course, coffee muna and then breakfast. 7-Eleven na, and yung namin, boarding namin is 8:55. Sobrang bilis lang ng security, like immigration, checking the bags and stuff like that. Sobrang bilis lang kasi walang masyadong pasahero siguro. Breakfast time. Kay Papa Dave is cinnamon roll, I think, and coffee. Yung sa akin may beef. Kain. Tapos na kami nagkape, mga kalalabs. Lobat yung mic ko. Hindi ko na-charge kagabi. Nag-iikot-ikot kami dito sa airport kasi, oh wow! Kasi naghahanap kami ng wifi. Yung i-scan mo yung mo para makagamit ka ng wifi dito sa airport. Hindi namin siya mahanap. Ay. Anyway, assure ko lang sa China, kailangan meron kayong eSIM. Kasi sa China airport, wala silang wifi. Meron man, pero pahirapan na hanapin yung kanilang mga machine para makagamit kayo ng wifi. Sa Almaty din, wala din silang wifi. And then, dito din, wala din. So, kailangan meron talaga kayong eSIM. Mas okay siya kaysa yung bili kayo ng ng SIM card para isalpak nyo sa cellphone nyo. At least yung eSIM, activate nyo na lang pag nagland kayo sa mga places na pupuntahan nyo. Nakakatuwa yung mga mga kalayas, yung mga tawag dito flag, kasi meron tayong flag din dito na nakalagay. Tara, pakita ko sa inyo ha. So, iba't ibang country to. Like may Korea, may Japan, and merong Pilipinas. So, diba? Galing. Tara, pakita ko sa inyo ha. Nakikita nyo ba? Ayun siya. Philippines. O diba, first time kong makakita ng airport na nakasabit yung natin dyan, yung mga flag ng iba't ibang country. Usually yung lang nila, flag lang nila, pero dito meron tayong mga iba't ibang country. Kakatuwa naman ang Uzbekistan. Kailangan ko palang bumili ng magnet, mga kalalabs. Hindi ako nakabili doon sa kasi lahat ng napuntahan namin kahapon, nagtitake lang ng cash. So, hindi ako nakabili ng magnet. Maliit lang tong airport na to. Yung ibang shop, parang walang laman. Ito, tignan niyo tong shop na to. May laman siya, pero almost empty. Yung iba naman, mga pabango. Mahilig sila pabango dito eh. Meron nga kami nakita sa city na make your own perfume. Parang gano'n. Parang Middle East siya. Diba sa Middle East, sa Saudi, sa Dubai, diba may gano'n? Make your own perfume. Doon kami nagkape. And ito yung nakasurround sa kanya. May mga snack, may mga pa-souvenirs, sombrero, bag. Ayan. Tingin-tingin ako mamaya pag nahanap na ni Papa Dib yung kanyang wifi. May mga relo din dito.
wachi-wachi. Wala silang masyadong ano dito. Ito yung mga magnet nila, oh. Yan, yung mga magnet nila, hindi siya masyadong, tingin nga ako dito. Dito siya, Uzbekistan. Pwede na rin. Ito, para siyang ano. Wala siyang masyadong magandang choices na ano. Ay. Okay, tatay sa gate. Sa aeroplano na kami mga kalalab. See you sa Turkey. 5 hours flight. Welcome to the biggest airport in the world. Turkey eh. Hindi naman ito yung pinakamalaki, pero one of the biggest. Sobrang daming ano dito. Hub to, like, kunwari pupuntahan kayo sa ibang lugar na hindi nyo magamit ang Pilipinas, ganyan. Ito yung hub. Like, hababi. Okay, immigration na kami, bawal ang camera. Tapos na kami sa immigration mga kalabs. Inom kami ng water. Dito may cold water and they have a hot water. And then they have a duty free. Can you have this please? Inom lang ako saglit ng tubig. Wow, malaki din ang airport na to talaga. Malaki siya. Buti na lang hindi kami nag-check-in ng luggage namin ni Papa Dib kasi nga hand carry lang kami, di ba? So far so good. Wala kami naging problema sa hand carry namin. It's supposed to be 7 kilos and 7 kilos na luggage and then 1 backpack or bag. Pero hindi naman siya 7 kilos. Sometimes 13 kilos yung laman ng luggage namin. Hindi pa naman siya na-check. So hoping na bukas, kasi punta tayo ng Turkey to Portugal. So sa Europe, yan magkakaproblema tayo dyan. Kasi ang Europe, masyado silang stricto. Especially sa mga nyo, dinadala yung liquid. Pag hand carry siya, stricto sila dyan. Wow, ang layo ng parking ng ng David. Layo ng ng pangalan nito. Parking ng Uber. Oh my gosh. Pag kayo, sorry, I have one more. Thank you. Kaya pag nag-Uber kayo, hindi ko alam bakit bawal sila dun sa harap ng ng airport. Naglakad pa kami ng layo-layo. Para lang makita si Kuya. Давай. Okay. Wow, that's a long walk. Welcome to Pera Hotel. And totoo ang chismis because it's pera. Sobrang pera siya. Charot. This is our view, mga kalalabs. Hello, Turkey. And then we can go outside, I think. Can we go outside or no? For sure, we can, right? I hope so. Oh, there. Yes. Meron tayong dito, oh. Pa-balcony. Pwede ka umupo dyan. Wow. Hello, Turkey. Beautiful. Kita nyo yung view doon, mga kalalabs. Ganda. And then this one as well. It's really beautiful there. Beautiful view. Beautiful view. And you can't hear the car, actually, when we're inside. Yeah. Yeah, that's cool, right? Nice. Alam nyo ba, mga kalalabs, magbubuksan na kami ng breakfast namin ni Papa Dib dito sa hotel. Kasi maaga na naman yung alis namin. Pero yung flight kasi namin tomorrow is around 12 noon. So we are planning to have our breakfast in the hotel. Sana. Oh my God. You know kung magkano yung one person for breakfast? 50 euro. Oh my God, 50 euro. Anong klase yung breakfast nyo? May gold. You know, sometimes we know, like, you know, yung value ng money mo. You know, we're just thinking, what do you think is their breakfast, love? Why is it 50 euro? That's a lot of money. I told you that's more expensive than in Paris. Yeah. Actually, we've been to a lot of, like, we tried breakfast, but even the expensive hotel is not, the price is... I heard things in Turkey have went up a lot in price stuff. Yeah, yun yung sinabi ko sa inyo kanina, di ba mga kals? Yung price daw ngayon dito sa Turkey, yung Uber namin is around $53.
Yun yung binayad namin from the airport to here in the hotel. And it's really expensive. Wow. Alam niyo yun, hindi naman sa pagiging barat, no, mga kalas. Pero alam mo kung ano yung, comfortable? Alam mo kung ano yung value ng pera mo. Alam mo kung ano yung ano, di ba? Like, wow. And that, how much is that in Canadian dollars? 50 euro each. And then, $75. $75. Doesn't make sense. Like, I was like, wow, that's a lot of money. Like, nag-complain ka agad, no? Pero, wow. Why? Ang pangalan ng hotel na to, Pera Hotel. They love money for sure. Pera Hotel. Maybe Pera is money, love. I think they're just having a problem with. I wonder what they do in euros. That's weird too. Yeah, I know. Yeah, why their price is euro? They have their own currency. Right? Why is that? My gosh. Anyway, maganda yung view, yun na yun. Okay, charge ako ng phone kasi nalobat yung aking cellphone. It's a nice flight, mga kalalabs. There's a lot of babies in the flight. Iyak dito, iyak doon, sigaw dito, sigaw doon. Yung nangyari kanina sa eroplano. But it's okay. It's not that shaky this time. And then when the plane landed, hindi siya dumaan sa may, yung cloud. Kasi pag naglaland, yun yung pinaka kinakabahan ako kasi. What's our room number? Room number is, where's the card? 205. Kasi pag dumaan yung eroplano mo sa cloud na sobrang thick, yun yung may possibility siya na pabag siya ganun. Pero buti na lang wala, kinakabahan ako. Yun lang naman yung departure at saka land. Yun lang naman yung problema. Anyway, we are going to take a rest, charge the phone. We will go out for lunch or dinner na lang, lab. We don't know. Brunch. Brunch. Brenner. Brinner. Maybe we'll just have a snack 'cause I'm starving. And we'll make some coffee here. Oh yeah, I'll make Just a coffee. Finish the work. And we'll just go out and have a snack, but then we'll have dinner later. Okay. Okay, church lang kami saglit mga kabs and pahinga. Labas ka agad tayo mga kalalabs kasi alam niyo yun, bukas aalis na naman tayo. So, let's explore Turkey. We are going to get some snack lang tapos mamaya ulit for dinner. Sabi mo, Papa, di wag masyadong malaki. Para pag magdi-dinner kami, alam mo yun, mas okay yun kaysa dalawa yung big meal. It's already 2 p.m. Yung hotel pala namin mga kalalabs, maraming pupuntang tourist doon para magpicture ng lobby. Maganda pala yung lobby doon. Sabi ni Papa Dave, yung binili ko daw na outfit kahapon sa summer camp, isuot ko daw habang umiinom ako ng ng wine. Kaloka na, Papa Dave. Hindi masyadong dito mainit. May hangin siya. So perfect. Alam nyo, lagi ako naka-ponytail kasi pangalan nito, ayoko yung buhok ko, sobrang lagkit. Kaya kahit mukha akong itlog, bahala ka dyan. Magpo-ponytail ako. Andito na naman tayo sa mga dried fruits na to, at saka dried tea. Kaloka. And then, ito yung masarap dito sa Turkey. Yung ito, masarap yan eh. Pwede kaya akong bumili niyan, tapos dalhin ko sa Canada. Wow! Look at that. It's your heaven, love. Do we have anything in the hotel for later? Macaroon. Do we have any of that? Tingnan nyo, mas marami kang makikitang mas gusto mong bilhin at kainin dito. Pasok muna tayo sa simbahan, mga kalalabs. Let's go inside, love. Let's go inside. It's been a while. Yeah, it's been a while na hindi kami nakakita ng simbahan. So, let's go inside before lunch. Wow, ganda ng simbahan, mga kalalabs. Pero, may nakalagay na red string sa paligid niya. So, hindi ka pwedeng pumasok at umupo. Anyway, at least nakapasok tayo sa church. Paglabas nyo ng simbahan, mga kalalas, tingnan nyo to, yung pa-view. Ang ganda, no? Wow, I love old buildings. Yung mga ganitong architecture, gustong-gusto ko talaga. Kaya, gusto ko din sa Europe kasi maganda yung mga old buildings nila.
So, try namin maghanap ng lunch, mga kalalabs. Alam nyo ba, doon sa hotel na pinag-istehan namin, Pera area siya. So, P-E-R, pera, yung money. Pangalan nito, huwag kayong kakain sa area na yan kasi yung price niya is sobrang high din talaga. Malaki siya, mahal. Like, yung croissant nila, $12 B. Like, wow. Grabe daw yung tinaas talaga ng mga bilihin dito ngayon sa Turkey. I don't know about clothing or other stuff. Or dahil lang nasa area kami ng tourist area and sobrang mahal talaga yung tinaas ng prices ng pagkain. Grabe, croissant, $12. How is it, love? Last time we were here, in 2022, it was 12 lira per dollar, and it just kept going up, and now it's The exchange rate, you 33. mean? Yeah. Wow, that's a maybe lot. everything tripled in price. Yeah. Pero hindi naman kami mga kas. Pero syempre, nagulat kami. Kasi nagpunta na kami dito before eh. So it's true, yung chismis na talaga, tumaas yung mga bilihin dito sa Turkey. Kahit naman sa Canada. Pero wala namang $12 na croissant sa Canada, B. Like $3. $12 is just too much. It's too much. Plain croissant. Plain croissant lang yun. Wala siyang laman sa loob. Grabe naman yan. Kahit nasa tourist area ka pa. Yung price. Oh, she's selling it? Oh. may nagbablog. Nilalagay niya yung yung wig. Yung wig niya. First meal natin dito sa Turkey. Looking good. And yung kay Papa Dip chicken, ako beef. Yum yum. Kain po. Kain, kain, kain. Bread. Pickled cabbage. Do you usually put rice before? But now no more rice. Oh, it has French fries inside. Ito yung pa-view natin, oh. Habang kumakain. Daming turista dito. Tapos na kami nag-lunch. Tayo ay explore lang muna. So, ito yung street nila. Kung bibili kayo ng mga souvenirs, as you can see, ang daming mga souvenirs dito. Pwede kayong bumili ng magnet. Meron silang... That is cute. And then, ayan siya, may bread. Merong teapot. Meron din silang ito. Masos. What is that? And then they have corn as well down there. O, Okay. diba? Unique. Oh, And then there's cat. Ang dami kasi nilang mga pusa dito sa Turkey. Ayan o, isa dito. Ito, isa to. Hello! Hello! How are you today? Huh? Oh, that's so cute. You know, I have a cat also named Ube. What's your name? Turkey eh? Gusto ko sana siyang hawakan pero baka mamaya kalmutin ako. Ang cute niya. Ang cute niya. Anyway, punta-punta lang tayo dito. Meron akong video before dito. Winter kami nagpunta dito noon or spring. Hindi ko lang maalala kung anong buwan yun. Pero malamig. Kasi nagpunta kami ng Cappadocia that time. And it's snowing up there. So dito, malamig din dito nung time na yun. So ang dami kayong mga bibiling mga souvenir dito. Mga bracelets, mga ganyan. Ang dami kayong mabibili dito. Mga guitars. Bags. Damit. Dami. Kasi nga, dito parang Thailand. Shopping area. Like shopping country. Gusto mo mag-shopping. Dito din maganda. Parang Thailand. Leather kaya tong mga to. Parang hindi naman, Beb. Hindi yan leather. Parang natatakot akong bumili ng mga bag dito. Sabi nila leather, yung pala hindi. Alam mo yun? Scarf.
Ganda ng mga bracelet nila, oh, mga kalalabs. Dito sa Turkey, naniniwala sila sa evil eye, kaya marami silang mga ganito. Mga evil eye na bracelet, ganyan. Gaganda, no? Pero magpi-fade kasi ito eh, mangingitim siya. So, ito naman yung famous tower ng Turkey, eh. Ayan siya. Pinupuntahan talaga yan ng mga tourist dito. As you can see, ang daming restaurant na nakapaligid at ang daming tao nagtatry na kumuha ng magandang picture. Good luck na lang sa atin kung meron tayong magandang picture dyan kasama yung tower. Hindi na ako nagpa-picture. Nagkuha lang ako ng mga videos para makita nyo yung tower dito sa Turkey eh. At saka sa dami ng tao dito, bawat sulok, may mga restaurant. Puros dessert siya. Kung love nyo ang dessert, magugustuhan nyo ang Turkey. Sarap yung mga dessert nila dito eh. Nahirapan si Kuyang kumuha ng picture niya eh. Walang taga-picture. Good morning mga kalalab. Hindi na tayo nakapag-continue ng vlog kahapon. After kami namasyal doon sa famous tower nila dito. Tower talaga, no? Tinawag na tower yung dito sa Turkey. After kami namasyal doon, bumalik kami dito sa hotel. Tapos, sobrang may nararamdaman akong hindi maganda sa katawan ko. Parang sabi ko, parang hindi, I'm not feeling well dahil siguro sa pagod ng biyahe ba. And, lumabas pa rin kami, pero dito lang din naman sa area kung saan kami naka-stay. And then, kumain kami ng dinner. And then, bumalik na kami dito sa hotel. Plano pa namin is mag-ikot-ikot kagabi para sana, alam mo yun, ma-enjoy ang Turkey. Kaso nga lang, wala na talaga. So, hindi naman pwedeng abusuhin yung katawan, di ba? Alam niyo naman yan. Nakakapagod yung biyahe namin. Kaya rin pinutol namin yung biyahe. Like, supposed to be like, ang gagawin is Samarkand to Turkey, layover sa Turkey, and diretso na sa Porto. Kaso nga lang, sabi ni Papa, let's stay Turkey para maputol yung biyahe. Kasi sa around siguro mga more than 10 hours yung biyahe papunta sa sa Puerto or sa Portugal. So, hinati namin siya kaya hindi dito tayo sa Turkey. And alam nyo ba, naalala nyo yung like, diba sinasabi ko na nag-iba yung mga prices dito sa Turkey. Di ko alam kung buong Turkey ba or dito lang sa may tourist area. Kaya sobrang nag-double talaga yung mga price. Ang mahal ng mga drinks, pagkain, ganyan. Sobrang mahal. And then on top of that, mahal na nga siya. Yung quality napaka-low. Hindi siya ganun kasarap. Hindi siya ganun ka-good quality. Alam mo yun, kung magbabayad ka ng $100 meal, like, dapat maganda din yung presentation. Bukod sa presentation, dapat masarap din yung pagkain. Pero, kami, na parang off kami sa mga pagkain dito sa Turkey. Like, last time na punta namin dito, almost 4 years ago, yun yung talaga yung the best experience namin. Kung napanood nyo yung Turkey vlog natin before. Okay yung price, mura yung mga price that time. Pero dahil siguro sa dollar namin, kaya ganun, parang na-feel namin yung sobrang taas ng price dito sa Turkey. So, yeah, disclaimer ko lang, no, that's what we experience. Hindi ko alam baka may mga, mga vlogger dito sa Turkey na mga Pinay na, baka ibang experience yung na-experience namin. Syempre, hindi kami nakatira dito. Tourist lang naman tayo. So, wala lang. Na-share ko lang sa inyo yung mga, like, sobrang dobling prices ng mga pagkain at saka drinks dito sa sa Turkey. Wala din naman akong nabili na gusto ko, especially sa damit. Wala. So, ang ginawa namin is bumili kami ng Turkish Delight. Ibibigay namin doon sa sa nagtatrabaho sa amin sa office. Kasi mahilig mag-tea yun. So, sabi ko, ay, bilan natin siya nito. Hindi rin kasi ako mahilig sa ganun, yung Turkish Delight kasi matamis siya. Ay, bilan natin siya nito kasi yung family niya. Alam mo yun? Pasalubong ba? Binilahan namin siya. Yun lang. Hindi pa nga ako nakabili ng magnet sa airport na lang siguro. Kung bibili ako. But, yeah.
get ready tayo, another travel time. Ano pa ba yung ano, share ko lang yung mga hindi ko nagustuhan dito sa Turkey na bukod sa mahal yung price, mataas yung price, naninigarilyo yung mga tao dito. Sobrang daming naninigarilyo kahit sa mga restaurant. Like, yun yung napansin namin. And yung inupuan namin na restaurant kahapon, like, yung dito sa may likod, basta dito sa may area dito sa alley ng Pera Street or something, yung mga tourist spot nila. Marami kasing mga restaurant dito na nakapaligid sa mga back alley nila. And then, kung hindi kayo sanay sa mga usok ganyan, huwag niyong puntahan kasi sobrang daming naninigarilyo, sulok-sulok yan. Umuwi kami dito sa hotel ni Papa Dib, amoy sigarilyo kami, yung mga damit namin amoy sigarilyo. Hindi naman kami naninigarilyo. Ngayon, sabi ko kay Papa Dib, masama yung pakiramdam ko. Like, nadoble pa siya. Para akong napapaos, na masakit yung ulo ko, tapos yung dito, na-sinus na naman yata ako. So, mapapansin niyo yan sa boses ko kasi parang, like, ang stuffy or something like that. Hindi ko alam kung anong nangyari. Pagod, tapos sa sigarilyo siguro, nalanghap namin ni Papa Dib kagabi. Not feeling well today. So, ayun, pupunta na tayo sa Puerto today, sa Portugal. And I'll be ending my vlog here. I try my best na makapag-vlog on the way there. Pero kung hindi, alam niyo na yan kung anong nangyari. Masama yung pakiramdam ko, mga kalalabs. Like, napagod na pagod na tayo. Kasi biyahe tayo ng biyahe, di ba? On top of that, sa mga weather, ganyan. Nagkanda halo-halo na siya. So, yun na po yung vlog natin for today. Maraming salamat po sa panonood. Please don't forget to like, subscribe if you haven't yet. I-ring nyo po yung bell icon para ma-notify po kayo sa tuwing mag-upload tayo ng panibagong video. See you on our next vlog, mga kalalabs. Bye-bye!